Kumusta? Ako si Mr. Hope. Hayaan niyong handugan ko kayo ng isa na namang kwento na magbibigay ng aral, inspirasyon at pag-asa. Simpleng mamamayan lamang si Kate, isang dalaga na nangangarap na maging isang flight attendant. Pero dahil sa kakapusan sa pera, ang pangarap na yon ay nanatili na lamang na pangarap. Isang araw, habang nag-a-apply ng trabaho sa isang bangko, isang matandang babae ang pumasok. Lahat ng tao ay napatingin sa matanda. Nandidiri ang lahat dahil sa umaalingasaw nitong amoy. Noong mga sandaling yun, biglang dumating ang manager ng bangko. Sinigawan at tinaboy ang matandang babae. Naawa naman si Kate kaya sinamahan niya ang matanda sa labas. Pinakain at dinala sa kanilang bahay para linisan. Kinupkup ng pamilya nila ang matanda. Kalaunan, malalaman nilang ang matanda pala ay isang bilyonarya sa Amerika at dito na rin sa Pilipinas. Nagkaroon ito ng amnesia ng maaksidente. Nang muling makaalala ang matanda, bibigyan nito ng gantimpala ang pamilya ni Kate at bibigyan naman ng karampatang parusa ang manager ng bangko na nang maltrato sa kanya. Ano nga kaya ang mangyayari sa buhay ni Kate nang malaman na niya kung sino ang matanda? Magiging masaya na kaya ang kanyang buhay? O baka may mga paparating pa rin problema sa kabila ng pagiging maayos ng lahat? Inyo pong tunghayan ang isa na namang kapanapanabik na kwento. Halos mabingi na ang pamilya Maramag dahil sa malalakas na sigaw ng babaeng si Regine, ang may-ari ng kanilang inuupahan at ang inutangan nila ng malaking pera para ipagamot ang batang si Popoy. Galit na naman ang ginang dahil nakakailang balik na ito sa kanila ngunit hindi pa rin sila nakakabayad. Hiyang-hiya na ang mga magulang ni Kate sa tuwing magwawala ang ginang sa tapat ng kanilang bahay. Wala rin naman silang magawa para patigilin yon dahil sila rin naman ang may kasalanan kung bakit nagkakagano ng babae. Hinahayaan na lang nila at tinatanggap ang masasakit na salita nito. Tinitiis na lamang nila ang kahihiyan. Nung nakaraang buwan lang sabi mo makakabayad na kayo. Pero ngayong bumalik na ako, wala na naman kayong pera. Ako ba talaga pinaglololoko nyo? Iritang-irita at punong-puno na ako sa mga ginagawa niyong pagpapaasa sa akin. Galit na wika ni Regine. Pasensya ka na talaga ha. Nitong mga nakaraan kasi, nilaan namin ang sahod ni Topper sa pagbili ng mga kailangan ni Popoy para sa sakit niya sa baga. Kaya wala talagang natira para sa amin. Kaya pasensya na talaga. Makakabayad naman kami sa iyo eh. Kaunting oras lang ang kailangan namin. Hindi ka naman namin tatakbuhan. Paliwanag naman ng ina ni Kate na si Aling Tanya. Pero sa halip na kumalma si Regine, ay mas lalo pa itong nanggalaiti. Hindi tatakbuhan? Hindi naman yun ang iniisip ko kaya ako nagagalit sa inyo. Aling Tanya, tao rin ako. May pamilya rin ako na binubuhay, baka lang hindi nyo alam. Yung pinautang ko sa inyo at yung balance nyo sa bahay, kailangan din nyo ng pamilya ko. Kaya wag mo kong paandaran ang kadramahan mo. Kung hindi kayo makakabayad, mabuti pang umalis na kayo. Hindi na natiis ni Kate ang nakikita niya kaya sumali na rin siya sa usapan. Tutal, isa rin naman siya sa gumagastos sa bahay nila bukod sa kanyang ama na tricycle driver. Ate Regine, baka naman po pwede nyo kaming bigyan pa ng isa pang pagkakataon. Pinapangako ko po na babayaran namin ng kahit kalahati muna ng utang namin. Gagawan ko po ng paraan, sabi ni Kate. At saan ka naman kukuha ng pera? Magbebenta ka ng laman? Kung sa bagay, may papatol naman sa'yo dahil maganda ka naman. Pangiinsulto ng ginang. Mawalang galang na po, pero kahit na naghihirap kami, hindi naman po ako nakaisip na maging maruming babae. Sana po'y huwag nyo kaming insultuhin. Hoy Kate, sa hirap ng buhay ngayon, mahirap makahanap ng trabaho. Kaya duda ako sa sinasabi mo maghahanap ka ng trabaho. Malabo kang makabayad kung hindi ka magiging marumi. Basta bigyan niyo ako ng ilang araw. Papatunayan ko po sa inyo na kaya ko makabayad sa inyo sa malinis at mabuting paraan. Sige na po, nagmamakaawa po ako sa inyo. Alam ko naman po na may mabuti rin kayong puso eh. Hinawakan pa ni Kate ang kamay ng ginang. Sandaling hindi nagsalita si Regine. Tila nag-iisip ito kung ano ang magiging desisyon nito. Kahit na masungit at matabil ang dila ng ginang, kilala rin naman nila ito na mabuting tao.
Sadyang may mga pagkakataon lang talaga na nag-aasal palengkera ito, lalo na kung tungkol na sa pera. Isang linggo lang ang ibibigay kong palugit sa inyo. Kapag hindi ninyo nabayaran ng kahit na kalahati lang, palalayasin ko na kayo rito sa bahay ko at irereklamo ko na kayo sa barangay dahil sa utang ninyo. Sabi ni Regine na mahalata ang pagiging iritable sa boses nito. Maraming salamat po. Sobrang maraming salamat po sa inyo. Sabi ni Kate. Bitiwan mo nga ako. Umayos kayo ha. Hindi na ako nakikipaglokohan pa sa inyo. Palalayasin ko na talaga kayo kapag wala pa rin kayong naibayad. Tandaan nyo yan! Sabi ni Regine at naglakad na rin ito palabas ng kanilang maliit na bakuran. Padabog pa nitong isinara ang nabubulok na nilang gate na bakal. Bumuntong hininga lamang si Kate. Nakahinga na rin siya ng maluwag. Maging ang kanyang ina ay napaupo na lamang din sa tapat at napasandal sa dingding. Kahit na kinausap lang naman nila si Regine, pakiramdam nila ay naubos ang kanilang lakas. Agad na nilapitan ni Kate ang kanyang nanay. Hinawakan niya ito sa kamay at tinulungang makatayo. Pasensya ka na talaga anak. Kung nakapag-aral lang sana kami at nakapagtapos ng papa mo, di sana hindi ikaw ang naghihirap na maghanap ng maibabayad ngayon. Malungkot ang tinig na wika ni Aling Tanya. Ma, wala pong kaso sa akin yun. Pamilya tayo kaya magtutulungan tayo. Tutulungan ko kayo. Hanggat may racket na pwedeng pasukan, papasukan ko. Kailangan nating makabangon, ma. Kung hindi ako kikilos, mas mahihirapan si Papa. Dito ka na lang sa bahay. Bantayan mo po si Popoy kasi mas kailangan ka niya. Nakangiting wika ni Kate. Pero ang totoo ay punong-puno ng kalungkutan ang kanyang kalooban. Maraming salamat sa pagtsatsaga mo anak ha. Di bale, makakabawi rin kami ng papa mo sa'yo. Dagdag pa ng matandang babae. Hindi na kailangan ma. Ang mahalaga para sa akin ay magkakasama lang tayo. O sige na, dali mo na itong baon mo. Ginisang sitaw yan at kanin ha. Sige na, alis ka na. Baka malate ka pa sa papasukan mo eh. Sabi ni Aling Tanya at sandali pa itong yumakap sa anak. Umalis na rin si Kate. Mabilis siyang naglakad at saka sumakay ng tricycle sa terminal. Pupuntahan niya kasi ang sideline niya na ilang araw na ring nakakatulong sa pang-araw-araw nila. Isa siyang kahera sa isang maliit na grocery sa Tondo. Mababa lang ang sahod doon, pero pinagtsatsagaan na niya kesa naman wala. Saktong 9:00 ng umaga ay nakarating na rin siya sa kanyang trabaho. Hindi pa siya nakakapasok, nakita niya na sa labas ng grocery store ang ilan sa mga kasamahan niya. Napansin din niyang nakasara pa rin yun kahit na oras na sana ng kanilang pagbubukas. Sa gilid, nilapitan niya agad ang binatang si Inigo. Isa sa mga close friend niya roon na lagi siyang kinukulit. Inigo, anong meron? Bakit hindi pa nagbubukas yung store natin? Tanong niya kay Inigo. Umiling-iling ang binata at saka bumuntong hininga. May halong lungkot ang itsura ng mukha nito. Hindi mo ba nabasa yung mga chat sa GC? Bankrupt na tong store natin. Yung may-ari nalulung sa sugal eh. Mawawala na tayo ng trabaho. As in lahat tayo. Kahit ikaw na extra lang. Sabi ng binata sa kanya. Seryoso ba? Parang kahapon lang nandito naman yung boss natin eh. Parang okay lang naman siya. Kaya lang naman siya nandito kahapon para kunin yung benta para itaya sa sugal. Malabo na makabangon ng store na yan. Ang daming utang ng boss natin eh. Napasandal na lamang si Kate sa pader. Parang gumuho ang mundo niya sa mga sandaling ito. Kung kailan pa naman niya kailangang kumayod para makabayad kay Regine, saka naman siya nawala ng trabaho. Walang nagawa si Kate kundi tanggapin na lamang ang katotohanan. Para maimasmasan, pumunta na lamang sila sa isang kainan. Nilibre siya ni Inigo kahit meron naman siyang dalang sariling pagkain. Ayan, kumain ka na marami. Diyos kong payat-payat mo. Parang isang tapi ko lang sa'yo matutumba ka na eh. Sabi ni Inigo. Kung makalait ka parang ang ganda-ganda ng katawan mo ah. Pabiro nitong ganti. At least ako kahit pangit tingnan sa akin na payat ako, ayos lang naman. Ikaw kasi maganda ka tapos ang payat-payat mo. Mas maganda kung magkakalaman ka ng konti.
Talaga, maganda ako? Nakangiting tanong ng dalaga. Oh, baka lumaki na naman yung ulo mo ha. Nagsabi lang ako ng totoo, hindi kita pinupuri. Sus, alam ko naman na gandang-ganda ka talaga sa akin eh. Aminin mo na. Sabi ko na nga ba lalaki ulo mo eh. Natawa na lamang si Kate kay Inigo. Sa halos 1 linggo pa lang nilang magkakilala, masasabi ni Kate na talaga namang mabuting tao ang binata. Magaan ang kalooban niya rito, kaya sa tuwing makakasama niya ito sa trabaho, gumagaan ang mga gawain niya. Lubos kasing masiyahin si Inigo kaya naman nahahawa rin siya. Siya nga pala Kate, meron pala akong a-applyan na trabaho. Sa isang bangko yon, bilang messenger. Baka gusto mo ring sumabay sa akin. Wika ni Inigo matapos uminom ng tubig. Ano namang papasukan ko dun? Eh hindi naman ako nakapagtapos ng college. Nangihinayang nga ako sa course ko eh. Pangarap ko kasi talagang maging flight attendant. Sabi ni Kate. Isasantabi na muna natin ang mga pangarap natin kasi kailangan tayo ng pamilya natin, Kate. Ganun naman gawain ng mga breadwinner, di ba? Sila muna, bago ikaw. Isusubo mo na lang, ibibigay mo pa sa kanila. Alam mo, hindi naman ako nagrereklamo na ako ang breadwinner ng pamilya eh. Pero syempre, may mga time din na mapapaisip ka kung kailan mo kaya mauuna ang sarili mo. Masama bang unahin naman ang sarili? Isang malalim na paghinga na lamang ang nagawa ni Inigo. Napaisip naman si Kate sa sinabing yun ng binata. Nakarelate siya rito dahil ganun na ganun din ang nararanasan niya. Ganun pa man, hindi naman siya nagsisisi na siya ang breadwinner ng kanilang pamilya. Pero minsan, pinapangarap din niya na isang umaga, gigising siyang wala nang iintindihin. Pagkatapos nilang kumain ni Inigo, nagpaalam na rin si Kate. Dahil wala naman na siyang gagawin, mas pipiliin na lang niyang mag-asikaso sa bahay kaysa gumala. Pag-uwi niya sa kanila, naabutan niya ang kanyang inang nagluluto na ng kanilang ulam. 4 na itlog lang yon, at sinigang na walang baboy at puro kangkong lang ang sahog. Oh, nandyan ka na pala. Bakit ang aga naman ang uwi mo? Nagtatakang tanong ng kanyang ina. Umupo si Kate sa gilid ng matandang si Tanya. Mama, wala na po akong trabaho. Sagot niya. Napatigil sandali ang kanyang ina sa paghalo ng sabaw. Bumakas agad ang lungkot sa mukha ni Kate. Alam niyang pati ang kanyang ina ay makakaranas din ng stress sa balitang yon. Pero kailangan niya yung ipaalam dahil ayaw niyang magsinungaling. Nabankrupt na po yung pinapasukan kong trabaho. Lahat kami wala nang mapapasukan. Pero wag po kayong mag-alala, Mama. Hahanap po ulit ako ng trabaho. Sabi ni Kate. Huwag ka nang malungkot, anak. Siguro may plano ang Diyos kaya ito nangyari. Ang mabuti pa, para mabawasan ang lungkot mo, kumain na lang tayo. Mauna na raw tayo, sabi ng papa mo. Kanina dumaan siya rito, ang sabi niya marami daw tao ngayon kaya sayang ang pasahero. Paliwanag ng kanyang ina. Tumango na lang siya pero ang totoo, wala siyang ganang kumain nung umagang yon. Lumipas sa mga oras at sumapit na rin ang kinagabihan. Habang naglalabas si Kate sa kanilang maliit na bakuran, nakita niyang dumaan sa labas ang babaeng si Ameliana. Kapitbahay nila yon na nagtatrabaho bilang manager sa isang bangko sa Moraita. Tinigil ni Kate ang kanyang paglalaba. Lumabas siya ng bakuran nila at hinabol ang babae. Ate Ameliana! Sigaw niya. Agad din namang napalingon ang babae sa kanya. O bakit? Tanong ni Ameliana. Itatanong ko lang sana kung may hiring sa inyo. Gusto ko sanang pumasok. Sabi ni Kate. Palagi namang may hiring sa amin, pero wala ka mapapasukan doon dahil hindi ka naman nakapagtapos ng college. Sagot ng babae at inirapan pa si Kate. Alam naman ni Kate na mataray talaga ito kaya hindi na siya gaanong nai-intimidate. Kahit janitress lang na posisyon, okay na sa akin. Basta kailangan ko lang po talaga ng trabaho. Janitress? May hiring nga kami nun. Dun ka lang pwede. Well, kung gusto mo mag-apply, pumunta ka bukas. Magdala ka ng resume at ayusin mo yung sarili mo. Hindi ako ang kakausap sa'yo doon. At wag na wag mo masabi na ako nagpasok sa'yo ha, dahil wala akong pakialam sa'yo. Hindi kita tutulungan makapasok doon. Paghirapan mo.
Sabi pa ni Ameliana at naglakad na rin ito paalis. Maraming salamat po, ma'am. Pahabol na sigaw ni Kate. Kinabukasan, hinanda na ng mama ni Kate ang kanyang mga dadalhin. Nagsuot din siya ng maayos at nag-makeup ng hindi naman sobrang kapal. Oh anak, ang aga mo yatang nakabihis ngayon. Ang akala ko ba wala ka ng trabaho? Nagtatakang tanong ni Mang Topper, ang ama ng dalaga. Pa, mag-a-apply ako sa pinagtatrabahuhan ni Ate Ameliana, yung sa bangko. Masaya niyang sabi. Ah, ganun ba? Baka mapalitan mo naman si Ameliana sa pagiging manager niya na. Magkasing ganda na kayo eh. Pabirong wika ng matandang lalaki. Grabe naman to si Papa. Mas maganda pa rin naman sa akin si Ate Ameliana kahit na isang dekadang tanda niya sa akin. Basta pa, gagalingan ko na lang para matanggap ako. Naniniwala kami sa kakayahan mo, anak. Sabat naman ni Aling Tanya. Tama si Mama, ate. Magaling ka kaya alam namin matatanggap ka ron. Sabi naman ng batang si Popoy. Naku, isa ka pa, Popoy. Basta, gagalingan ko talaga. Ikaw naman, nagpalakas ka ng katawan para mas mabilis kang maging okay. Ginulo pa ni Kate ang buhok ng kanyang kapatid. Matapos ang usapang yon, nagtungo na rin si Kate sa kanyang destinasyon. Pero kahit na maaga siyang umalis, kinapitan pa rin siya ng malas dahil sa kabigatan ng trapiko. Late na siya ng 1 oras sa sinabing oras sa kanya ni Ameliana sa text. Kabadong-kabado siya nang nasa harapan na siya ng bangko. Sir, mag-a-apply po ako ng trabaho. Bungad niya sa guard. Sa pagkakabasa niya, Eric ang pangalan nito. Sa second floor po ang HR, ma'am. Pumunta po kayo ron tapos ipakita niyo po agad ang resume ninyo. Sagot ng gwardya sa kanya. Maraming salamat po, Kuya Eric. Sabi niya at namangha naman ang gwardya dahil alam ni Kate ang pangalan ng lalaki. Agad siyang pinaupo at kinausap nang mapakita na niya ang kanyang resume. Wala pa siyang 10 minutong tinatanong-tanong at pinalabas na rin siya agad ng HR. Ang sabi, maghintay na lang siya sa ibaba kung kailan siya tatawagin para sa susunod na interview. Bumaba ang dalaga. Umupo siya sa gilid kasama ang ilang kliyente ng bangko. Habang pinagmamasdan niya mga naroon, nakakaramdam siya ng panliliit. Tingin niya kasi lahat ng kasama niya roon ay mayayaman. Mga sumadya lang sa bangko para mag-withdraw o mag-deposit ng malaking pera. Grabe, ang daming pera nun. Bulong niya. Sa kalagitnaan ng kanyang paghihintay, isang matandang babae ang pumasok ng bangko. Madungis ang matanda. Nakapaa at magulo rin ang buhok nito. Hindi naman ito mukhang wala sa sarili dahil nagagawa pa nitong makipag-usap ng maayos sa gwardya. Ma'am, pasensya na po kayo. Malilintikan po kasi ako kapag pinatuloy ko po kayo. Please po, nagmamakaawa ako. Lumabas na po kayo. Sabi ng gwardyang si Eric. Gusto ko lang namang dumumi. Baka pwede namang makigamit ako ng banyo ninyo. Sige na, iho. Pakiusap ng matanda. Hindi na nakitiis pa ang dalagang si Kate. Naawa siya sa matanda kaya nilapitan niya na ito. Sir Eric, baka naman po pwede natin bigyan ng konsiderasyon yung matanda. Kawawa naman eh. Baka mamaya magkasakit pa siya kung pipigilan niya pa ang dumi niyang mailabas. Pakiusap ni Kate. Nagtitinginan na rin ang mga taong naroon. Mga nandidiri at nakatakip na rin ang kamay sa ilong. Ma'am, pasensya na po talaga. Gustuhin ko man po, baka ako naman ang mawalan ng trabaho. Kapag dumating naman si Ma'am Ameliana, malilintikan ako. Ayaw na ayaw pa naman po ng mga ganito sa harapan. Paano na lang kung dito pa sa loob? Kahit saglit lang, sir. Ako na pong bahalang mag-assist sa kanya. Pagbigyan niyo na lang po siya. Dagdag pa ni Kate. Pero bigla na lamang dumating si Ameliana. Parang kumikinang ang kaputian nito. Ang kaso nga lang, nawala ang ngiti nito nang makita ang matandang dugyot sa loob. Bigla na lang nagsalubong ang kilay ng manager. Bumaling agad ito sa gwardya nang may matalim na tingin. What's the meaning of this? Bakit nagpapasok ka ng mabahong tao rito? Alam mo namang mga big time ang mga nandito sa loob, tapos magpapapasok ka ng ganyan kabaho? Gigil na sabi ni Ameliana. Sorry po, ma'am.
Palalabasin ko naman po sana kaso bigla na lang siyang tumuloy eh. Palabasin mo yan kung ayaw mong ikaw mawala ng trabaho. Bakas na sa mukha ng matanda ang takot. Nanginginig na ito dahil sa pinapakitang ugali ng manager na si Ameliana. Lalo pa itong nataranta nang hawakan na siya ng gwardya. Halika na po pakiusap, ayoko maalis dito sa trabaho ko. Sabi pa ng gwardya. Sandali, huwag niyo na po siyang hawakan. Masasaktan po ang braso niya. Sabi naman ni Kate. Masama ang tingin sa kanya ni Ameliana. Kulang na lang ay sunggaban siya nito sa buhok para patabihin. Ramdam naman ni Kate na inis na rin ang babae. Pero malakas pa rin ang kanyang loob na magsalita. Ma'am, ako na pong nakikiusap. Pagamitin niyo na po si Manang ng CR. Namumutla na po siya sa sobrang sakit ng tiyan niya eh. Kung hindi... At sino ka para diktahan ako? Nag-a-apply ka pa lang, di ba? Gusto mo bang madamay sa matandang ito at hindi ka na tuluyang makapasok dito? Nagtaas na ng kilay ang manager na si Ameliana. Ma'am, konsiderasyon na lang po sa matanda. Kawawa naman po eh. Baka po kasi magkasakit talaga siya. Dagdag pa ni Kate. Pero talagang matigas ang puso ng babae. Hindi siya nito pinagbigyan kahit na ano pa ang sabihin niya. Tumigil ka, Kate. Ngayon pa lang pinapakita mo ng ugali mo. Huwag ka nang tumuloy dito. Dahil sa ginagawa mong ito, hindi na rin naman kita tatanggapin. Bakit? Mali po bang sinasabi ko? Nangangailangan lang naman po siya ng tulong. Emergency na rin po itong maituturing. Pero bakit niyo po siya tinatanggihan? Wala po ba kayong mga nanay rito? O kahit lola man lang? Tingnan niyo si Manang. Hindi ba kayo naaawa sa kanya? Nasaan ang puso niyo, ma'am? Kahit sana wag niyo na siyang tignan bilang isang malinis na tao. Tingnan niyo na lang sana siya bilang isang taong nangangailangan ng tulong. Sa sinabing ito ni Kate ay tila nakaramdam ng hiya ang manager na si Ameliana. Tumingin-tingin pa ito sa mga kliyente nila. Nagbubulong-bulungan na ang mga yon. Ma'am, wag naman po tayong malupit sa mga taong nangangailangan. Kung ano ang kaya nating maitulong, bakit po natin ipagkakait? Hindi mo ba naiintindihan na for employee lang ang CR dito? Hindi ka ba nag-aral ng maayos at hirap na hirap kang intindihin yun? Tanong ni Ameliana. Pero ma'am, nakapag-aral po kayo ng maayos pero bakit hindi nyo alam ang salitang konsiderasyon? Sarkastikong sagot ng dalaga na lalong kinainis ni Ameliana. Eric, please, ilabas mo ang dalawang yan dito. Ngayon na! Hindi nyo kailangan itaboy kami. Aalis kami ng kusa. Akala ko nun masungit ka lang kasi lagi kang pagod sa trabaho. Pero ngayon alam ko nang masama pala talaga ang ugali mo. Huling sabi ni Kate at saka naglakad na rin sila ng matanda palabas ng bangko. Kitang-kita naman ang pamumula ng mukha ni Ameliana. Nagpipigil lang itong sumabog ang loob niya dahil naroon ang mga kliyente nila. Manang, ayun, may fast food chain po ron sa kabila. Kaya nyo na po bang tumawid? Tanong ng dalaga. Nag-angat sa kanya ng tingin ng matanda at saka pilit na ngumiti. Kaya ko pa naman, iha. Sige po, tatawid na po tayo ha. Kumapit lang po kayo sa akin. Mahigpit ang hawak ng matanda sa braso ng dalaga. Ramdam na ramdam ni Kate ang mapayat na kamay nito. Nang makarating na sila sa kabilang kalsada, ay agad na lumapit si Kate sa gwardyang nasa labas ng fast food. Laking tuwa ng dalaga nang payagan sila ng gwardya at manager. Agad niyang sinamahan sa loob ang matanda. At nang matapos naman itong dumumi at makapaglinis, pinaupo ni Kate ang matanda sa upuang nasa bandang sulok ang pwesto. Manang, dito lang po kayo ha. Bibili lang po ako ng makakain nyo. Sabi ni Kate sa matanda at ngumiti lang din naman yon. Makalipas lang ang ilang sandali, nakabalik na rin ang dalaga. Dala-dala na nito ang in-order na pagkain. Pinakain niya ang matanda. Kitang-kita ni Kate kung gaano kagutom ang matanda na para bang ilang araw na rin itong hindi kumakain. Iha, bakit mo ba ito ginagawa sa akin? Hindi naman tayo magkakilala. Mas lalong hindi mo naman ako obligasyon. Sabi ng matanda nang maubos na nito ang kinakain. Kasi naman po, ang turo sa akin ng mga magulang ko, kapag may nangangailangan ng tulong at kung kaya mo namang makatulong, tulungan mo.
Sino ba naman kasi ang magtutulungan kundi tayo-tayo rin naman pong mahihirap? Paliwanag naman ni Kate. Napakabuti mong tao. Alam mo, palagay ko may darating na swerte sa buhay mo dahil mabait ka. Naku, sana nga po. Kasi talaga namang napakahirap din ang buhay ngayon. Kailangan kumayod ng kumayod. Pero Manang, pwede ko bang malaman kung ano ang pangalan nyo? Tanong ng dalaga. Sandaling napatahimik ang matanda. Tila inaalala pa nito ang sagot sa tanong na yon. Napahawak ito sa ulo dahil kahit kaunti, wala itong mahalungkat sa utak niya kung sino siya. Iiling-iling itong muling tumingin kay Kate. Pasensya na, iha. Hindi ko talaga maalala. Basta noong nakaraan, nagising na lang ako na nasa truck na ako ng gulay eh. Tapos wala na akong maalala. Hindi ko alam kung saan ako galing. Hindi ko rin alam kung sino ang pamilya ko at kung sino ako. Sabi nito. Sa isip-isip niya ay baka may nangyari sa matanda kaya nawala ang alaala nito. Nakaramdam siya ng awa. Batid niyang matapos ang pagtatagpong yon ay wala nang mapupuntahan ng matanda. Dahil hindi nyo po alam ang pangalan nyo, tatawagin ko na lang po kayong Manang Fe. Ayos lang po ba sa inyo? Agad na napangiti ang matanda. Para itong batang natutuwa sa bago nitong pangalan. Manang Fe, gusto ko ang pangalan na yan. Ang galing mo namang umisip ng pangalan, iha. Sabi ni Manang Fe. Naku, hindi naman po. Tingin ko lang kasi yun ang mas pabagay po sa inyo eh. Maya-maya pa ay bigla na lang lumungkot ang mukha ng matanda. Yumuko ito sandali at saka nagpunas ng kanyang luha. Manang Fe, bakit po? May nasabi po ba akong hindi maganda? Tanong ng dalaga na puno ng pag-aalala. Wala naman, iha. Naisip ko lang kasi, pag alis mo magiging palaboy na naman ako. At hindi ko na alam kung makakatagpo pa ako ng kagaya mo na handa akong tulungan. Mahinang sabi ni Manang Fe. Nang mapansin ng mga taga-fast food na umiiyak ang matanda, ay inabutan nito ng take-out na pagkain. Laking pasalamat naman ni Kate dahil dito. Manang Fe, gusto niyo po bang sumama na lang kayo sa akin? Maluwag pa naman po sa amin. Tila nagningning ang mata ni Manang Fe sa narinig nito. Tuwang-tuwa itong humawak sa kamay ng dalaga. Sigurado ka ba, iha? Baka naman nabibigla ka lang. Sigurado po ako. At sigurado naman po akong papayag sila mama kapag inuwi na kita sa amin. Doon po muna kayo habang wala pa po ang alaala ninyo. Huwag kang mag-alala, iha. Hindi ako magiging pabigat. Tutulong ako sa mga gawaing bahay at susubukan ko ring makapagluto. Sabi ng matanda na hindi nawawala ang ngiti nito. Huwag niyo po munang alalahanin yon, Manang Fe. Ang mahalaga ngayon, may mapupuntahan ka na. Nung mga sandaling yon, hindi malaman ni Kate kung bakit gano'n na lamang ang pagpayag niya na dali ng matanda sa bahay nila. Sobrang gaan kasi ng pakiramdam niya kay Manang Fe, na para bang matagal na rin niya itong kilala. Wala siyang maramdaman na kahit kaunting panganib mula sa matanda. Sa halip, parang pakiramdam lang niya ay lola niya ang matandang yon. Paglabas nila ng fast food chain, saka sila pumara ng jeep. Iniilagan pa nga ang matanda dahil sa madungis nitong anyo, pero hindi na lamang nila pinansin ang mga taong yon. Makalipas lang ang ilang sandali, narating na rin nila ang barangay nila Kate. Pinagtitinginan din sila ng mga tsismosa sa labas. Binilisan na lamang nila ang kanilang lakad at kalaunan ay nakarating na rin sila sa bahay nila. Sa bakuran pa lang ay nakita na sila ni Aling Tanya. Nagtataka itong lumapit sa kanila at pabalik-balik ang tingin kay Kate at kay Manang Fe. Sandaling hinila ni Aling Tanya ang dalaga at kinausap. Anak, sino naman niyang dinala mo rito? Dati pusa lang inuuwi mo, ngayon tao na. Nagtatakang tanong ng kanyang ina. Mama, naawa lang kasi ako kanina sa matanda. Ayaw siyang paggamitin ng banyo sa bangko, kaya tinulungan ko makapagbanyo sa iba.
Tapos wala na kasi siyang mapupuntahan. Wala pa siyang maalala. Ang naisip ko, dito na muna siya sa atin pansamantala hanggang sa bumalik na ang alaala niya. Pero anak, hindi natin alam kung ano ang pagkatao ng matandang yan. Baka naman mamaya sangkot sa sindikato yan. Malalago tayo sa mga pulis. Mama naman, huwag ka nga mag-overthink. Hindi naman po siguro. At saka tignan mo, diba ang gaan din ang pakiramdam mo sa kanya? Ibig sabihin, hindi siya masamang tao. Bumuntong hininga na lamang si Aling Tanya. Wala namang kasing problema sa nanay niya kung may patitirahin silang tao. Ang iniisip lang talaga nito ay ang kanilang kaligtasan. Maya-maya pa, dinala na rin nila sa loob ang matanda. Sakto palang naroon din si Mang Topper at ang batang si Popoy. Napahinto sa mga ginagawa mga yon at nagtatakang tumingin. Topper, pwede raw bang dito muna tumira itong dala ni Kate? Nakita niya raw kasi ito sa kalsada na pag-alagala at wala naman daw maalala. Sabi ni Aling Tanya. Ha? Tanging sagot ni Topper. Papa, kahit ilang araw lang, kailangan niya lang pong makapagpahinga. Kasi baka kaya hindi bumabalik ang alaala niya dahil masyado siyang stress sa lansangan at hindi rin siya nakakakain ng maayos. Paliwanag naman ni Kate. Nagkatinginan na lamang ang kanyang ama at ina. Wala nang nagawa pa si Mang Topper kundi pumayag na lang dahil naaawa rin naman ito sa kalagayan ng matanda. Nandyan na yan Alangan namang paalisin pa. Ang gusto ko lang kaayusan dito sa bahay. Yun lang naman ha. Wika ni Mang Topper. Maraming salamat sa inyong lahat. Pagpalain sana ang pamilya ninyo. Sabi naman ni Manang Fe. O sige na Kate, magbihis ka na at ako nang bahalang magpaligo rito kay Manang. Inalalayan na ni Aling Tanya ang matandang si Fe patungo sa banyo. Pagkalipas lang ng ilang minuto, lumabas na ring malinis ang matanda. Dito lamang nila nakita na parang kutis mayaman pala si Manang Fe. Kahit matanda na ito, litaw na litaw ang pagiging maganda ng balat nito. Ayan po, maganda na po kayo ulit. Sabi ni Aling Tanya sa matanda. Napangiti tuloy si Manang Fe dahil doon. Nako, maraming salamat talaga. Kung patuloyin niyo ako ay para na ninyo akong kakilala. Hindi ko alam kung papaano ako makakabawi sa inyo. Manang, hindi nyo naman po kailangan bumawi. Ito naman ginagawa namin ng walang kapalit. Mahirap lang din naman po kasi kami. Alam namin ang pakiramdam ng wala. Isa pa, matulungin lang po talaga kami sa mga nangangailangan. Yun naman po talaga ang dapat, di ba? Magtulungan para sabay-sabay tayong umunlad. Sabi naman ni Mang Topper. Tama po si Papa. Matulungin po talaga kami. Magtulungan lang po tayong lahat hanggang sa makaraos na rin tayo sa hirap. Gatong pa ni Kate. Nagtawanan na lamang sila nung mga sandaling yon at sabay-sabay na ring kumain. Pero sa kabila ng panandaliang kasiyahan na yon, muli na namang nagbalik kay Kate ang problemang dinadala niya. Kailangan niya kasi talaga ng bagong trabaho. At dahil nagalit na sa kanya si Ameliana, malabong makabalik pa siya roon. Isang malalim na buntong hininga na lamang ang napakawalan niya. Nilihim na lamang niya sa mga magulang niya ang mga nangyari. Ayaw na kasi niyang malaman ng mga yon na si Manang Fe ang dahilan kung bakit hindi siya natanggap. Kinagabihan, nagpapahinga na si Manang Fe sa sala nila, habang si Kate naman nasa tapat pa rin ng kanilang bahay. Tulala at nag-iisip kung saan siya kukuha ng pera para makabayad kay Regine. Mayroon na lamang kasi silang 6 na araw para makadiskarte ng pera. Papasok na sana si Kate nang biglang may narinig siyang sit-sit mula sa labas. Pagtingin niya roon, nakita niya ang isang babae na nakatayo sa labas. Kinabahan siya nang mapagtanto niya na yun pala ay si Ameliana. Halatang kakauwi lang din ito dahil yun pa rin ang suot ng babae nung nasa bangko pa lamang sila. Kahit kinakabahan, lumapit pa rin si Kate doon para alamin kung ano ang sasabihin sa kanya ni Ameliana. Bakit po, ma'am?
Kung tungkol po ito sa nangyari kanina, hindi po ako nagsisisi. Palagay ko po ay tama lang ang ginawa kong ipagtanggol ang matanda. Mararamdaman ang paninindigan sa tinig ni Kate. I realize na mali rin ang ginawa ko. Kaya nandito ako para sabihin sa yung bumalik ka bukas. Final interview mo na. Nagulat si Kate sa sinabing yun ng babae. Hindi niya inaakalang yun ang ibubungad sa kanya. Inaasahan na kasi niyang magiging masama ang mga maririnig niya dahil napagsalitaan din niya yon. Sigurado po ba kayo, ma'am? Di po ba may mga nasabi rin ako sa inyong hindi maganda? Hindi po ba kayo galit sa akin? Nagtataka niyang tanong. Honestly, nainis naman talaga ako sa'yo. Pero napagtanto ko na hindi naman mangyayari ang lahat ng yon kung inayaan ko na lang ang matanda. Kaya bilang pagbawi, gusto kitang tanggapin sa trabaho. Bumalik ka bukas, sa parehong oras din. Harapin mo ang interview at sumagot ka na maayos ha. Kapag nagawa mo yon, tanggap ka na. Sige na, mauna na ako. Sabi ni Ameliana at naglakad na itong palayo. Napanganga na lamang si Kate. Nanibago siya sa inasal ni Ameliana. Para kasing ang bait-bait nun bigla. Kilala kasi yun sa kanila na masungit at mataray at medyo may attitude din. May lagnat ba si Ate Ameliana? O baka naman alam naman na talaga niya sa sarili niyang mali siya. Di bali na, ang mahalaga magkakatrabaho na ako. At kapag nangyari yun, mababayaran ko na agad si Ate Regine. Napapangiti na lamang niyang sabi. Masaya siyang bumalik sa loob ng kanilang bahay. Nakangiti siyang nakatulog noon. At kinabukasan, matapos makapagpaalam kay Manang Fe at sa kanyang mga magulang, mabilis siyang lumarga paalis. Habang nasa tricycle, bigla niyang nakasabay sa biyahe ang binatang si Inigo. Oh, anong ginagawa mo rito sa amin? Nagtatakang tanong ng dalaga kay Inigo. Ha? Anong sa amin? Taga rito rin naman ako. Taga rito ka rin? Bakit hindi ka naman sumasabay sa akin nung umuwi tayo? Tanong ng dalagang si Kate. Sa kabilang barangay kasi nakatira yung mama ko. Doon ako tumutuloy nung nakaraan eh. Ngayon naman, dito naman ako sa papa ko. Sa madaling sabi, broken family kami. Napatango na lamang ang dalaga. Hindi na siya nagtanong pa tungkol sa pamilya ng binata dahil alam niyang malulungkot lamang si Inigo. Saan naman ang punta mo ngayon? Tanong ng dalaga nang umandar na rin ang tricycle. Start na ako sa trabaho ngayon. Yung dun sa inaplayan kong bangko. Teka, sa bangko din ako mag-a-apply ngayon eh. Saan bangko ba yan? Sinabi ni Inigo ang pangalan ng bangko. Nanlaki ang mata ni Kate nang malaman niyang iisang lugar lang pala ang pupuntahan nila. Baliw, dun din ako mag-a-apply. Weh, totoo ba Kate? Natatawang tanong ng binata. Oo nga, huwag ka maingay ah. Pero kasi, kapitbahay namin yung manager dun. Pero, hindi naman ako nagpabakir no. Depensa agad ni Kate. Wala naman akong sinasabi na nagpabakir ka eh. Pero goods na rin yan. At least kakilala mo lang din pala manager. Pero ngayong nasa isang bangko lang pala tayo, edi halos araw-araw na pala kitang makikita. Huwag kang kampante, Inigo. Hindi pa nga ako natatanggap eh. Teka, ano bang in-applyan mo? Guard! Guard? Akala ko ba messenger? Nagtatakang tanong ni Kate. Mas malaki ang kitaan sa pagiging guard eh. Nang marinig yun ni Kate, bigla siyang nag-alala na baka tinanggal na si Eric bilang gwardya. Nang makarating na sila sa bangko, naabutan nila si Eric sa labas. Samantalang dumiretso naman si Inigo sa loob para ibigay na ang recommendation letter. Kuya Eric, sorry nga pala kahapon. Bungad niya sa lalaki. Ngumiti naman ito sa kanya ng malapad. Wala yun, ayos naman na. Isa pa, kung ako rin naman ang nasa kalagayan mo, ganun din naman ang gagawin ko. Nakakaawa naman kasi talaga ang matanda. Pero Kuya Eric, baka natanggal ka dahil sa ginawa ko. Sabi ni Kate at napayuko na lamang dahil sa iya. Naku, hindi ah. Hindi naman ako natanggal. Napagsabihan lang naman ako. Muling napaangat ng tingin ng dalaga. Nakahinga ito ng maluwag nang malaman yun.
Talaga po? Bakit yung kaibigan ko nag-a-apply bilang guard dito? Ining, wala na kasi yung kapalitan kong gwardya. Nakulong kasi adik pala. Kaya kailangan talaga ng bagong gwardya. Huwag ka na mag-alala at huwag ka nang mag-guilty. Wala ka namang kasalanan sa nangyari. Natutuwa nga ako at napakabait mong tao. Sana matanggap ka para magkaroon naman ng matino dito sa bangko na ito. Medyo hininaan lang ni Eric ang pagsasalita at sandaling napasilip sa loob. Bakit po? Wala po bang matino dito? Natatawang tanong ng dalaga. Hindi na lamang nagsalita ang gwardya. At pagkatapos ng sandaling pag-uusap na yon, ay nagtungo na rin si Kate sa loob. Dumiretso siya sa HR. Agad din naman siyang in-interview. At makalipas lang ang halos 1 oras, pinapaasikaso na siya ng kanyang mga requirements. Tuwang-tuwa ang dalaga dahil sa wakas, mayroon na rin siyang trabaho. Halos magtatalon siya sa harapan ng bangko dahil sa saya. Pero ang hindi niya alam, ang bangko na yun pala ang magsisilbi niyang kalbaryo. Ang pagbabago pala ng kanyang buhay ay magsisimula sa oras na opisyal na siyang namamasukan doon. Gagi, pareho tayong tanggap! Ayos to! Tuwang-tuwa rin si Inigo nang lumabas ito at maabutan si Kate na hinihintay siya. Sa sobrang tuwa ay nagyakapan pa ang dalawa. Pero mabilis din naman silang kumalas nang makaramdam ng pagkailang sa isa't isa. Akalain mo yun? Natanggap akong janitress dito. Natatawa na lamang si Kate. Dapat nga masigit pa ron kasi ang ganda mo kaya. Mas maganda ka pa dun sa ibang staff. Baliw ka. Huwag kang maingay. Baka mamaya may makarinig sa'yo. Sabi ni Kate at tinapik pa nito sa balikat ang binata. Mabuti pa, i-celebrate na natin to. Kain tayo. Ililibre kita. Pag-aaya ni Inigo. Hindi naman tumanggi si Kate dahil nagugutom na rin naman ito. Naglakad-lakad sila sa kahabaan ng bangketa para maghanap ng makakainan. Noong mga sandaling yun, meron silang nadaanan na restaurant. Pero, unang tingin pa lang nila, alam na agad nilang dalawa na mamahali ng mga pagkain doon. Ganun pa man, lumapit pa rin sila. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napadaan sila sa parking lot at meron silang narinig na sumisigaw na lalaki. Dahil may pagkatsismosa at tsismoso ang dalawa, ay agad nilang sinilip kung ano ang nangyayari. Nagulat sila nang makitang kaharap ng lalaking yon ang kanilang manager na si Ameliana. Tingnan mo, baka boyfriend ni Ma'am Ameliana yan. Nag-aaway yata sila. Pabulong na wika ni Inigo. Grabe naman, bakit niya naman sinisigawan si Ma'am? Wala siyang respeto sa babae. Tugon naman ni Kate. Wala na tayong magagawa dyan. Hindi tayo pwedeng makialam. Kapag nalaman ni Ma'am Amelianang nandito tayo, baka maudlot pa yung trabaho natin. Tara na, umalis na tayo. Hinila na ni Inigo si Kate. Pero hindi pa rin mawala sa isipan ni Kate kung ano man ang nakita nila sa parking lot. Nakakaramdam siya ng awa para kay Ameliana. Pakiramdam niya tuloy, mayroon ding pinagdadaanan na hirap ang kanilang manager. Makalipas ang ilang araw, nakapagsimula na rin si Kate sa kanyang trabaho. Kagaya ng kanyang inaasahan, ang floor map ang magsisilbi niyang sandata sa bawat araw niya roon. Pagod at halos manghina na ang tuhod ng dalaga. Sobrang dami niyang nilinis. May isang silid kasi roon na punong-puno ng mga nakatambak na upuan. Kinailangan niya yung linisin dahil yun ang unang utos sa kanya ni Ameliana. Bukod pa sa paglilinis, kabi-kabila rin ang utos sa kanya ng mga staff. Patimpla ng kape, pa-photocopy, pabuhat ng kung ano-ano, at pinapalabas din siya para bumili ng pagkain ng mga yon. Marami pang pinapagawa sa kanya na hindi naman saklaw ng trabaho niya. Pero sinusunod na lamang niya yon para tumagal siya sa trabahong yon. Tanging sa loob lamang siya ng banyo nakakapagpahinga. Kapag lumabas kasi siya, sandamakmak na rin na utos ang matatanggap niya. Ang kaso nga lang, habang nagpapahinga siya ay biglang pumasok sa CR ang babaeng si Hana, ang isa sa mga madalas mag-utos sa kanya. At ito rin ang pinakaayaw ni Kate dahil napakasama rin ang ugali nito. Anong ginagawa mo rito?
Hindi ka naman gumagamit ng banyo. Nagpapalipas ka ng oras para hindi ka mautusan sa labas, no? Sarkastikong tanong ng babaeng si Hana. Hindi naman. Nagpapahinga lang ako saglit kasi nahihilo ko. Ang dami ko kasing ginawa at pabalik-balik pa ako sa labas. Paliwanag niya. Bumalik ka ulit sa labas dahil may uutos ako sa'yo. Tumaas ang kaliwang kilay ng dalaga. Okay lang ba kung maya-maya? Kasi nahihilo pa talaga ako eh. Pero mukhang walang balak na makinig sa kanya ang babaeng si Hana. Para itong donya na kapag nag-utos ay dapat masunod agad. Anong mamaya? Ibig sabihin mamaya pa ako kakain? Kanina pa tapos ang break time eh. Kakain ka ngayon? Pakialam mo bang janitress ka? Gusto kong kumain eh. Kumilos ka na nga, nagugutom na ako. Kapag ako nainis, isusumbong kita kay Ma'am Ameliana na hayahay ka rito sa CR. Padabog na lumabas ang babaeng si Hana at binagsak pa nito ang pintuan. Gusto pa sanang magpahinga ni Kate pero wala na siyang magagawa. Mapapahamak lang din siya kapag nagtagal pa siya ron. Pagod na pagod ang dalaga sa unang araw ng kanyang trabaho. Wala siyang break time dahil halos lahat ng makakakita sa kanya ay mayroong iuutos. Nang magkaroon siya ng pagkakataon na makausap si Ameliana, sinamantala niya nang tanungin yun kung ano nga ba ang tunay niyang trabaho doon. Oh, anong ginagawa mo sa opisina ko? Ganyan pa itsura mo. Mukha kang ulas na ulas. Inis na sabi ni Ameliana sa kanya. Ma'am, may gusto lang po akong itanong. Bilisan mo, may ginagawa ako. Istorbo ka. Ma'am, trabaho ko rin po ba ang pagbili ng pagkain at pagtitimpla ng kape ng mga staff? Pati na rin ang kung ano-anong utos nila? Ang pagkakaalam ko kasi, janitress po ako at hindi utusan. Sa sinabing yun ni Kate ay tila nagpanting ang pandinig ng babaeng manager. Agad itong nag-angat ng tingin at nakasimangot pa ang mukha. Sumandal ito sa swivel chair at iritadong nagsalita. Kailangan mo ng trabaho, di ba? Anong inaarte mo? Binigyan ka na nga eh. Pero ma'am, ang pinirmahan ko po sa kontrata, pagiging janitress po at hindi... Manahimik ka. Anong tingin mo sa sarili mo, ha? Malamang gagawin kang utusan dito dahil ganyan naman lahat ng bago. Kailangan mo makisama kung gusto mong tumagal dito. Pero ma'am, kailangan po nating sundin ang nakalagay sa kontrata. Nagulat na lamang si Kate nang tumayo si Ameliana at bigla siyang sinampal. Napahawak agad siya sa pisngi niya. Galit na galit itong lumapit sa kanya at dinuro-duro siya. Akala mo ba'y nakalimutan ko ng ginawa mong pamamahiya sa akin dahil sa matandang pulubi na yon? Ma'am Ameliana, akala ko po ba'y okay na tayo sa bagay na yon? Naiiyak na sabi ni Kate. Okay na? Tingin mo ako yung tipo ng taong madaling makalimot? Sinira mo ang imahe ko sa ibang client, tapos iisipin mo na okay na? Talaga bang wala kang utak, Kate? Kung ganun, bakit niyo pa ako tinanggap dito kung galit pa pala kayo sa akin? Ngumisi ang babaeng si Ameliana. Natatawa na lang ito dahil sa kababawan ng pangunawa ni Kate. Hindi ba halata? Gusto kitang gantihan dahil sa ginawa mong pamamahiya sa akin para malaman mo kung sino ang kinakalaban mo. Hindi ka makakaalis dito. Pumirma ka ng kontrata kaya magtiis ka ng ilang buwan. Napapailing na lamang ang dalaga. Hindi siya makapaniwala na lahat pala ng yun ay planado para gantihan siya. Agad na sunod-sunod ang kanyang paghikbi. Naiyak na lamang siya. Pakiramdam niya, pumasok lang siya sa mundong magpapahirap sa kanya. Lumabas ka na lang at hintayin mo na lang ang out mo. Baka hindi pa ako makapagpigil sa'yo at kung ano pa magawa ko. Nakayukong lumabas ng silid na yun si Kate. Hindi siya makatingin sa kahit na sino. Pakiramdam niya ay pinagtatawanan siya ng bawat madaanan niya. Dito niya na mas nauunawaan ang sinabi ni Eric na totoo nga talagang walang matinong tao sa loob ng bangko na yon, mapa HR man o maging ang mga staff. Mabilis na lumipas sa mga oras. Natapos na rin ang duty ng dalaga. Sabay silang nag-out ni Inigo. Pagdating ni Eric, nakaalis na rin sila. Natulala na lamang si Kate habang nasa bangketa sila. Nag-aabang ng masasakyan. Hindi ka okay?
Sabi ni Inigo. Tumango na lamang si Kate. Yun lamang ang naging tugon niya. Parang wala siyang ganang magsalita. Kapag nahirapan ka, isipin mo lang na matatapos din ang lahat ng ito. Isipin lang natin na meron tayong mga dapat pagsikapan. Mas lalakas ka kung iisipin mong inspirasyon ng pamilya mo. Tinapik ni Inigo ang dalaga sa balikat. Nang may mapadaan ng jeep, mabilis silang sumakay dahil naguunahan din ang mga pasahero. Tahimik lang si Kate hanggang sa makauwi na rin siya. Napadaan siya sa bahay ni Ameliana. Wala pa roon ang manager nila sa mga oras na yon. Sandali siyang napatigil doon. Napaisip siya. Nagtataka kung bakit ganun kasama ang ugali ng babae. Ganun ba talaga kapag walang ibang kasama sa bahay? Dahil ba wala siyang pamilya kaya masama ang ugali niya? Pero hindi naman dapat na ganun. Mali yun eh. Kasalanan din naman niya kung bakit siya napahiya. Sabi ni Kate ng mahina. Pagpasok niya sa bakura nila, inabutan niya si Aling Tanya at Manang Fe na magkatulong sa pagluluto. Nang mapansin siya ng dalawa ay sandali silang tumigil. O anak, nandyan ka na pala. Halika rito. Sabi ni Aling Tanya. Ano pong ginagawa ninyo? Tanong ng dalaga. Gusto raw ni Manang Fe na magluto. Sabi niya kasi kanina, naaalala niya na marunong siyang magluto. Kaya ito, inaalalayan ko siya. Sagot ng kanyang ina. Sana magustuhan mo ang niluto kong ito, iha. Sinigang na baboy. Nakangiting wika ni Manang Fe. Nakadalihen siyang papa mo kanina, kaya ayan, masarap-sarap ang ulam natin ngayon. Sabi ni Aling Tanya. Mama, magbibihis lang po ako at pupuntahan ko po si Ate Regine. Kakausapin ko po siya tungkol sa utang natin. Ngumiti lang ng pilit si Kate. Nahalata naman ng kanyang ina na wala siya sa mood kaya hindi na siya nito kinulit pa. Bago maghapunan, lumabas na muna si Kate. Pinuntahan niya ang bahay ni Regine. Sakto naman nakararating lang din ng ginang. Nang makita siya nito ay agad siya nitong nilapitan. Pero sa halip na ang utang niya agad ang ibungad ng ginang, napansin agad nito ang itsura niya na parang sinakluba ng langit at lupa. Oh, bakit ganyan ang mukha mo? Haharap ka sa akin ng ganyan, Diyos ko! Mahahawahan ako ng negative energy nito eh! Sabi ni Regine. Ate Regine, siguro naman alam niyo na pong may trabaho na ako. Janitress po ako sa isang bangko. Makakabayad na po ako sa inyo ng utang. Pero hindi pa po bukas. Sa akin si pa kasi ang unang sahod ko. Kung ayos lang po sana, doon na lang ako magbayad. Sabi ni Kate. Mahina at matamlay ang pagkakasabi nito kaya nanibago ang ginang sa kanya. Kailangan ko na ng pera eh. Pero sige, mukhang magbabayad ka naman na kasi may trabaho ka na. Sige lang. Maraming salamat po. Sandali, Kate. Muling lumingon ang dalaga sa ginang. Bakit po? May iba pa po ba kaming utang? Tanong ni Kate. Hindi yon. Gusto ko lang malaman kung anong nangyari sa'yo. Wika ng ginang. Sandaling hindi nakapagsalita si Kate. Napatingin ito sa mukha ni Regine. Kita niya na parang nag-aalala ito sa kanya. Yun ang unang pagkakataon na parang nakita niyang concern sa kanya ang ginang. Kung ano man ang mga nasabi ko nung nakaraan, dala lang ng emosyon ko yon, iha. Kasi naman nasa ospital si Mr. noon at bayaran din ang tuition ng mga anak ko kaya ganon. Alam mo, matabil talaga ang dila ko. Tingin sa akin ng iba masama ang ugali. Pero marunong din naman akong maging mahinahon at mabait din naman ako. Basta labas ang usapang pera. Bakit niyo po sinasabi sa akin yan? Akala ko po galit kayo sa amin. Gusto ko lang sabihin sa'yo na kung ano man yung pinagdadaanan mo sa trabaho, kailangan mong lakasan ang loob mo. Sa mundong puno ng kompetisyon, palaging natatalo ang mga mahihinaan loob. Bakit ko ito sinasabi sa'yo? Kasi nalaman ko sa mama mo na talagang nagsusumikap ka makabayad sa akin. Nagbibigay naman ako ng konsiderasyon sa mga taong nagsisikap naman talaga. Kaya ikaw, umayos ka.
ikaw lang ang inaasahan ng mama at papa mo. Kapag naging mahina ka, matatalo kayong lahat. Sige na, papasok na ako sa loob at kakain pa ako. Sa 15 ah. Naglakad na rin ang ginang patungo sa loob ng bahay. Natagpuan na lamang ni Kate na nakangiti na siya. Hindi niya inakalang maririnig niya ang mga salitang yon mula sa taong naging dahilan noon kung bakit sila kinakabahan sa umaga. Pagbalik niya sa kanilang bahay, agad na rin silang kumain. Pagkatapos, nilapitan siya ni Manang Fe habang naglalaba siya sa bakuran nila. Iha, pwede ba kitang makausap? Tanong ni Manang Fe. Opo naman po. May sasabihin po ba kayo? Kanina habang nagluluto ako, bigla akong naalala. Dati pala talaga ako nagluluto. At may mga tao akong pinaglulutuan pero hindi ko lang maalala. Pero tingin ko hindi naman ako kusinera eh. Iniisip ko nga, baka pamilya ko ang dati kong pinaglulutuan. Napapaisip na sabi ni Manang Fe. Manang, masaya po ako at unti-unti nang bumabalik ang alaala ninyo. Sana nga at bumalik na rin ang alaala ko para malaman ko na kung sino ang pamilya ko. Nahihiya na rin kasi ako sa inyo. Ilang araw na rin akong narito eh. Tinigil sandali ni Kate ang paglalaba. Nagpuna siya ng kamay at saka hinawakan sa balikat si Manang Fe. Manang, wag niyo po madaliin ang pagbalik ng alaala ninyo. Enjoy lang po hanggang sa kusa niyo nang maalala ang lahat. Wala naman pong problema sa aming nandito kayo eh. Maraming salamat, Kate ha. Pero wag niyo akong surrender sa barangay o mga pulis ha. Natatakot kasi ako na baka kung saan nila akong dalhin na pamilya. O baka dalhin nila ako sa lugar na puro matatanda lang ang naroon. Manang, hindi niyo po kailangan mag-alala. Kung ano po ang gusto niyo, yun po ang gagawin natin. Sabi pa ni Kate. Maraming salamat talaga. Ilang araw pang nakalipas, nakasahod na rin si Kate. Pero kapalit ng sahod na yon ang mas lalong paglala ng stress niya. Habang tumatagal kasi siya sa trabaho, parami ng parami ang ginagawa niya. Naririnig pa niya ngang hinihikayat ni Ameliana ang ibang nasa HR na utus-utusan si Kate. Dahil dito, parang impyerno talaga ang trabaho na kinalalagyan ng dalaga. Kahit na gusto niya nang umalis, wala naman siyang magawa. Bukod sa may kontrata sila, marami pa rin silang utang. Pero ang pinakamagandang nangyari sa lahat, nabayaran niya ang kalahati ng utang nila kay Regine. At ang natira naman, inilaan nila sa kanilang panggasto sa bahay. Sino na naman ba nagpabili niyan sa'yo? Tanong ni Inigo kay Kate nang makitang kagagaling lang sa labas ng babae. Taga-HR. Walang ganang sagot niya. Mag-break time ka muna. Ako na mag-aatid niyan. Hindi pwede, Inigo. Walang bantay dito. Ako na lang, kaya ko naman. Ayos lang naman ako. Sagot niya na may pilit ng ngiti. Pumasok na rin sa loob si Kate. Pagkatapos niyang maihatid ang biniling pagkain sa labas, babalik na sana siya sa paglilinis nang biglang dumating naman si Ameliana. Lumapit to at nakatingin ng direkta sa kanya. Pagtaas pa lang ng isa nitong kilay, ay para na siya nitong hinuhusgahan. Marunong ka bang mag-ayos? Tingnan mo nga sarili mo, para kang taga-palengke. Bungad ng manager. Nag-aayos naman po ako, ma'am. Ang kaso, sa dami ng ginagawa ko po, mabilis po talaga akong mahulas. Katwiran ng dalaga. Pinaparinggan mo ba ako? Hindi naman po. Sinasabi ko lang po ang dahilan kung bakit hindi po ako kasing ganda nyo. Ano po palang ipag-uutos nyo, ma'am? Linisin mo yung CR ng boys. Mapangina naman. At pagkatapos mo dyan, balikan mo ko. Ipapakuha ko sa iyo yung mga gamit sa kotse ko. Sabi naman ni Ameliana at agad na ring umalis. Pabulong namang nagsalita ang dalaga. Galing na siya dun sa kotse niya. Hindi pa sinabay rito para dalhin. Napakatamad talaga. Sinunod na lamang ni Kate ang utos ni Ameliana para hindi na lang din siya malintikan. Kaso habang naglilinis siya,
biglang may pumasok na lalaki. Namumukhaan yun ni Kate. Ang lalaking yon ay ang lalaking nakita nilang sumisigaw kay Ameliana. Agad niyang naisip na baka boyfriend yon ng kanilang manager. Sir, naglilinis po ako rito. Kung pwede po, wag niyo po munang gamitin. Sabi ni Kate. Hindi muna ito nagsalita. Tumingin lang ito ng malagkit sa kanya. Pasimple rin itong tinitingnan ng dibdib niya. Hindi naman nakasuot ng malaswa si Kate. Sadyang kakaiba lang talaga ang kamanyakan na pinapakita ng lalaki. Naiihina kasi ako. Huwag kang mag-alala. Di ko naman dudumihan ang lilinisan mo eh. Wala kang tiwala. Samahan mo ako sa cubicle. Sabi nito. Sir, wag naman po ganyan. Nagtatrabaho po ako na maayos dito eh. Tugon pa